Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Grabe naman yan. Tapos ito naman si Miss Agot, hala, hingi na naman ng donasyon. Te, ang laki-laki ng pera ng budget ng OBP, di ba? Tapos hihingi pa ng donasyon, nagpapadagdag pa nga yan. Alam mo, te, ganito na lang gawin mo, Miss Agot, ha? Punta ka sa opisina ni Velasco, hingi ka ng donasyon kay Velasco. Ayun, baka bigyan pa yung opisina ni BP. O, di ba? Inaalaw nga ng mga kaalyado ni Velasco na iangat yung budget ng OBP. Ay, punta ka na lang kay Velasco, baka dyan makakuha ka pa ng donasyon. Alam mo, nung una, promise to ha, nung nakita ko to, akala ko fake news. Kasi sabi ko, seryoso ka ba, te? Kakapost lang nung isang artistang Hollywood artist na si Mark Ruffalo, nasasabihin niya, pray for our brothers and Philippines, then get ready to send donations. Aba, talagang, donasyon. Nagising bigla si Miss Donasyon. Uy, please send donation to the office of the Vice President. Ang pangit eh. Ang pangit. Honestly, ang pangit. Mamalimus, parang ganun. Pingin donasyon. Konting tenyo lang po. Konting pela lang po. Pangkain lang po. Ganun, ang pangit eh. Ito na ang panahon upang kami... Alam mo, nung una sabi ko, baka naman si Miss Donasyon, di ba naalala niyo si Agot Isidro, yung panahon nung yung USAID ba yun? Yung ganyan-ganyan, sabi ko, baka siya lang naman humihirit ng donasyon. Aba, ni-research ko. I-research ko sa Twitter, donation Bagyong Rolly o donation Rolly storm, basta lagay nyo doon Rolly tsaka donation, yun yung keywords. Ang daming lalabas nanghihingi ng donasyon para sa bagyo. Grabe ang Pilipino sa makarakit. Sabi ko, sandali, kung meron manghihingi ng donasyon, kung may sasabihin tayong K na manghihingi ng donasyon, yung pamahalaan, ibig sabihin, nagkukulang na yung pondo ng pamahalaan. Pagkita ko naman doon sa briefing kanina, wala namang hinihinging donasyon ng pamahalaan. May pera pa ang pamahalaan. Bakit biglang naglabasan na? Tapos nung pagkilik ko, aba, ayun na. Ay, yung mga aktivista na naman ang nangihingi ng donasyon. Alam na natin kung saan na naman mapupunta yung donasyon ng mga aktivista. So pera na naman, napupunta na naman yan dun sa mga NPA na naman. Sabi ko, ay, tama, sabi ni Darwin Aportadera, style Yolanda ang dating. Sabi naman nito ni Melta, parang si Governor John Vic Rebulla, may sekretary si Makoy Dabs. Ay! Boom ko na. Hindi, di ba, alam nyo, ang pangit to kasing tingnan yan. Hindi, ito lang sa akin, ha. Kung talagang nagkukulang tayo, we will, actually, hindi nga tayo hihingi sa mga artist. Hindi private citizen ang usapan ng donasyon. Manghihingi tayo siguro sa mga bansa, sa mga proper forum para humingi ng donasyon. Para siguradong maibibigay. Kaya lang, for now, sapat naman ng pera ng gobyerno. Tuloy-tuloy. Di ba sabi nga nung gobernador, bukas darating yung DSWD. Tuloy-tuloy naman. Huwag naman tayong ganyan na biglang nag-post yung Hollywood star, biglang, penge, donasyon, pakipadala kay ganito. Penge, donasyon lang po, konting pela lang po, pangkain lang po. Ang pangit tingnan, ang pangit, Madam Agot, ano ba? Ang pangit to please na, pinapahiya mo naman tayong Pilipinas Kaya naman, pati ano to, pengin donasyon, bigay mo na sa Office of the Vice President. Siguro yung artista na Hollywood star. Ano ba to? Isang artista nang hihingi ng donasyon para doon sa Office of the Vice President. Wala bang budget yung Office of the Vice President nyo? Ang sagoting nan. Alam mo, ako, sabi ko nga nung nabasa ko to, pababayaan ko na lang. Kaya lang, ang sagwa naman tingnan nun, madam. Nakakahiya. Maya ka naman. Artista ka. Hingi ka ng donasyon sa Office of the Vice President pa? Ang dating tuloy niyan, mga Pilipino, hingi donasyon. Di naman nila isipin, si Agot Isidro lang yun ang hingi ng donasyon. Isipin mo naman, you're representing the celebrities of the Philippines.
Hindi na ba isipin yan? Si Agot o si Drulay mukhang donasyon. Siya lang. Hindi ganun ang isipin yan. Iisipin yan, ay ba't ganito ang artista ng mga Pilipinas? Ay, siyempre in English, okay? What kind of the Philippine celebrity is this? Ganon? What kind of celebrity is this? They're asking for donation for the office of the Vice President. How come? Are they super poor? Sabi ni Margie Rasio, baka lasing. Ay, bakit mo naman nasabi? Ganito ha. Ang tanong ko sa inyo ngayon ha, mga kababayan ha. Sino sa tatlo ang pinaka may saltik? Sino ang pinakatalunan? Si Abangers? Sila si Abangers, di ba? Yung ABS-CBN. Si Miss Mema, yung makasaltala, maka-epa lang. O si Miss Donasyon? Sino doon sa tatlo? Sige, sagot! Wala naman ako sinabing all of the above eh. Sabi ko nga pinakamatalunan eh. Ayo talaga, oo. Talagang all of the above, mga sagot ninyo. Social na beggar si Agot. Si Miss Donation. All of the above. Grabe oh. Ay, grabe, pero mukhang nananalo si Agot. Mukhang si Agot niya. Sabi nga ni pray for our brothers and sisters. O, iba, donation na kagad. Ay, grabe, mukhang panalo si si Miss Donation. Ano naman gayon? O, ayan, siguro nalaman nyo na kung sino sa kanila ang pinakasablay. Okay? Kasi pang last ko daw na topic si Agot, kaya si Agot ang sinasagot nila. ABS kasi laki ng lugi nun. Okay. Si Miss Dolomite? Walang Miss Dolomite, si Abangers yon. Randel Pabilona, ang daldal mo, banat ba? Anong gusto mo? Ganito lang ako. Kala nyo, naglag Soxy M, salamat po. Mukbang na. Nag-tip ng $5 yung ride ko sa Uber. Yung Agot Isidro, email niya ako. Padalang ko siya 50, kawawa. Ano ba yun? At si Angelica, Oy! Grabe naman, J Fitness. Walang ganyanan. Wala daw. Si Angelica. Parang ayoko nasasaktan ako pagka sinasabihin ng walang uwet. Kasi wala din ako niyan. Puro dibdib ako eh. Pagpapaliwanagin daw ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang 10 LGU official na absent sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Rolly sa bansa. Yan po ang sinabi ni Anyo sa press briefing kanina sa harap ni Pangulong Duterte kasama ang mga miyembro ng gabinete. Giit ni Anyo, October 28 pa lang ay naglabas na sila ng advisory sa mga LGU para paghandaan ang pagtama ng bagyo. Tukoy na raw nila. Ayan malinaw. Ibig sabihin, nag-ready na sila bago pa dumating yung bagyo. October 28 pa lang po, nag-ready na sila. So yung DILG, nire-ready na. Kasi alam nyo pagdating mo kasi sa mga ganyang mga disaster, bagyo-bagyo, dapat to ang number 1 dyan yung LGU. Kaya nga may local government tayo may mga mayor tayo, may mga barangay captain, kaya nga, yan ang purpose niyan Ang tawag yun designation of responsibility sa kanya-kanyang mga lungsod. Kaya bumoto tayo na maayos na mga mayor, mga congressman natin. Dapat hindi tutulog-tulog, may mga proyekto, lalo na sa baha, yung kanila mga dam, dapat to naayos siya noon pa. Ngayon, ito malinaw, sinasabi ni DILG Secretary Anyo, meron na October 28 pa lang inabisuhan na ganito ang gagawin, ganito ang plano, kailangan mag-ready na kayo. So kasinungalingan yung sinasabi na kesyo wala pang ginagawa noona pa lang, pinaghandaan na nila. Ang 10 hindi nakatugon sa kanilang tungkulin. Nabanggit din sa briefing na gagawing vaccine czar ni Pangulong Duterte si IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez. Ayon sa Pangulo, ayaw niya ng maraming komite dahil nakakagulo lang ito. Ayan isipin nyo ngayon. Okay? Ngayon pa lang, nire-report na magkakaroon ng titimon, yung sinasabi nga ni Robredo, may titimon na sa vaccine. As early as now, wala pa yung vaccine, nire-ready na. Hinahanda na kung tatanggap na tayo. May nakatimon na si Galvez. Okay?
So baka mamaya pagdating na naman nun sa panahon na yan, ano masasabi mo, Robredo? Kailangan may nakatimon para... naman no? Kairita. Si Galvez lang anya ang otorisado para makipagnegosasyon at malaki raw ang tiwala niyang makakapagbigay ng solusyon. Ayan, malinaw na ha. O, meron na kaagad makikipagnegosasyon. May isang tao na, may titimon na. Robredo, wag mo na uulit-ulitin yan ha. Baka ulitin mo na naman yan. Dapat kasi pag may vaccine na, meron na naman tayo naka-in-charge. Dapat may timon na. Ulit ka na naman eh. Galvez sa problema kontra COVID-19. Oh, ayan na ha. Oh. Okay, malinaw na. Bakit ka nandyan? Hindi ka sponsor. Wag kang umepal dyan. Okay? So, ayun na po yun. Linaw-linaw na mga kababayan natin, ha? Ay, nako. Kaya dapat po talaga, lagi ho kayo nakasubaybay ho dito kasi dito ang balita. Ha? Kasi yung iba dyan, okay din naman yung mga balita. Okay. In parallel sa News 5 at saka sa GMA, binabalita naman nila from time to time.